Klarong-klaro naman. Rinig na rinig nyo naman po. At napapanood nyo naman po. So yun lang mga kababayan. Sunod, ito panghuli. Ito yung panghuli na kung saan si Digong halos atakihin at on the spot na buko ni Trillanes. Kaya dito ako napahanga kay Trillanes mga kababayan. Bakit nga ba napapahanga ni Trillanes ang taong bayan? Eto, mga kababayan. Meron akong ipapanood sa inyo. Naloko na kawawang Digong, wala palang baon. Wala naman talagang baon yun, kahit nga toothbrush wala eh. Ito mga kababayan. Ipanood ko sa inyo na on the spot si Digong nabuko ni Senador Antonio Trillanes. Kaya nga, yung mga tao sabi si Trillanes daw sundalong kanin, chismoso, kwento-kwento, imbentong kwento. Ito ipapakinig ko sa inyo itong video na to at kayo na lang pong humusga kung talagang totoo o hindi. Bago ko reakan, i-play ko lang muna bago natin reaksyonan. So ito mga kababayan, wait lang. Probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Wala akong outside source except my retirement pay. I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko? Pati ang sweldo ko? Siyempre sir, may negosyo ang asawa ko. Both the first and the second, puro mayaman yan sila. Thank you, Mr. President. Ano magnegosyo yun? Plus sweldo ko malaki. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. Diba? Mr. President? Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated. Probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Wala akong outside source except my retirement pay. I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko? Pati ang sweldo ko? Siyempre sir, may negosyo ang asawa ko. Both the first and the second, puro mayaman yan sila. Thank you, Mr. President. Ano magnegosyo yun? Plus sweldo ko malaki. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. Di ba? Oy, pa-shout out to my husband and advance happy birthday, Jerry Mosni. Oy, happy birthday in advance, Sir Jerry Mosni, mula po kay Ma'am Marites Mosni. Ayan, congratulations and hope more birthdays to come in your life. Good health, success, blessings, and love life. Di ba? So nakita nyo mga kababayan, dito pa lang kay Digong halatang sinungaling po talaga siya. Sa sobrang kasinungaling niya, on the spot mga kababayan, nabuko agad. Ang sabi niya, alam ninyo, mahirap lang ako. Umasa lang ako sa aking retirement pay kay wala naman akong trabaho. Wala akong pera. Mahal ang pamasahe sa eroplano. Pero nung binulatlat na ni Trillanes yung lahat ng ebidensya na may transaction 2 billion, mayroong 4 billion, 3 million, 5 million, 10 million, 100 million,
Sabi agad niya, do you think I can accumulate 5 billion, even 5 billion? Oh, akala ko ba umaasa ka lang sa retirement pay? Oh, kaya mga kababayan, ito lang ang masabi ko sa inyo. Kung ang mga sinabi ni Digong ay hindi nyo naintindihan at tatawa lang kayo, madadala kayo sa kanyang kasinungalingan. Oh. Pero kung intindihin mo ang kanyang sinasabi, masasabi mo talagang sinungaling siya. Na wala daw siyang pera. Umaasa lang sa retirement pay. Pero yung damit, bags, luxury lahat ang gamit ng anak niya. Saan kukuha nang hanap buhay yung kanyang anak, wala pa naman trabaho yun, kaya nag-aral pa. Tapos maka-afford ka ng tag 300,000, 500,000, tag 1 million, tag $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 na mga gamit. Wala ka pang trabaho. Tapos sabihin, walang pera. Paano yung 41 properties? Di ba? Sabi niyo mga kababayan, kaya nga sabi ni Senador Antonio Trillanes, na mga kababayan, na very confident siya. Mga kababayan, very confident siya dito na makalkal ang yaman ni Sara at Digong sa impeachment kung matuloy ang impeachment. Ito mga kababayan. Panood ko sa inyo. Para hindi kayo magulat kung gaano katotoo. How do we prove it? Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng the banks can provide the documents just like what happened way back, sir. Yes. Kay dating Pangulong Joseph Estrada, if I'm not mistaken. And Chief Justice Corona. Chief Justice Corona also. So, dalawa ang pwede magbigay, the bank itself and AMLAC. So, exemption yan sa bank secrecy law. And the problem with Mr. Duterte is ginawa niyang joint account with Sara. Yeah, I was gonna go there because Yes. you're talking about the former president Yes. and the impeachment is against the vice president or his daughter. So, joint account kasi So siya. damay. Damay talaga. So, kaya nga, I'm so confident, na lalabas ito. Kaya nga nakita nyo, when, during the Quadcom hearing, when Mr. Duterte attended, challenge siya nung na, are you willing to sign the waiver now? O nagwala siya. That's the case every time. Since 2016, I've been challenging Mr. Duterte to sign the waiver kasi nung ako inakusa niya of having ill-gotten wealth, Went to nag-sign ako Singapore. ng waiver, pumunta ko pa sa Singapore, umamin siya na inimbento niya. So, challenge ko Well, ngayon siya. How do we prove it? Doon sa impeachment case. Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies. No? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat ikilabutan ng bawat Pilipino. Di ba? Wala ito sa tamang katinuan. Diba? Kung bibigyan nyo ng power to presidency si Sara, wala na sa katinuan ang bawat Pilipino. Kikilabutan ang mga Pilipino. Wala sa katinuan daw. Tapos gagawin yung president, di ba, Ma'am Ana? And kay Queen Lioness at kay Ma'am Chaicher at sa Sirisa Force. Ma'am Cheryl Andres, hello po. Sabi mismo yan ni Senador Antonio Trillanes, kikilabutan ang taong bayan na buboto kay Sara. Wala sa katinuan. Tapos gagawin ninyong presidente. Aba, Diyos mio Marimar. Hindi ako nakakita ng impeachment case within the next few days. Diba? I myself might file one. No? Kung hindi daw nakakita si Senator Antonio Trillanes ng complainant, siya daw mismo ang magko-complain. So, Ando Copy, Miguel Abshat at Sir Joel CG sa Sirisa Force. Hello po sa inyong lahat dyan.
Kaya nga, mga kababayan, yun lang yung aking reaksyon na malaman mo talaga ang kasinungalingan ng tao. Bakit? Alam mo yung kapag kinausap mo, hindi ka matitigan sa mata, liko ng liko ang paningin. Di ba? Alam mo kapag hinamon mo, mas unahin pa yung gigil para maiba yung usapan. Kunwari, gigigilan niya ng gigila, akala mo aatakihin para makalimutan na at si Trillanes na naman ang mali. Ang sabi niya, anong kapalit, sir? Sampalin ko sa publiko, pipirmahan ko. Sabi ni Trillanes, sige, sampalin mo ako, basta pumirma ka. Gumagano ng microphone. Gumaganon. Kasi hindi kaya ni Digong, mga kababayan. Hindi kaya ni Digong pirmahan ang waiver. Kasi kapag pirmahan niya ito, masisilip. Diba? Angelo Brasuela, Miguel of shoutout po at magandang gabi. So, yun lang po mga kababayan yung ating ano ngayon.